sa pagdating sa usaping espiritual, galangin natin yon. Pero ganun pa man, alam kong kung magkakaroon man kayo ng bugso ng inyong damdamin dahil hindi natin siya kapanalig, ganun pa man, intindihin pa din natin bakit niya nasasabi yon. Like what I've said, mas mabuti na maging mapang-unawa ka kaysa sa lagi kang nananalo. So, gusto ko po sa lahat ng mga kapanalig ko at sa mga hindi ko kapanalig, lalong-lalo na sa mga INC ni Felix Manalo dito, wag po tayong mamemersonal regarding sa pag-uusap na ito, lalong-lalo na sa aking kausap dahil ito po ay isang friendly debate. At hindi naman po ito katulad ng mga nangyayari sa public debate na talagang dekalidad. Kami ay pag-uusapan lang kung ano yung mga stand namin base sa pinaniniwalaan namin doon sa iglesyang kinaaniban namin. So once again, ako po si Sanrio, isang Catholic faith defender. Maraming salamat po at kay Ate Nadram at dito po sa nasa loob ng GC room. Thank you. Okay, maraming salamat sa iyo, kapatid na Sanrio at kapatid na sa Kalamseng. Ate Nad, wala ka daw sound. Ayan na po. Okay na, okay na. Hindi ko na i-on yung aking audio kanina. Sorry. Okay na, pa-comment lamang po kung Brother Jimuel Bungalos, pa-comment kung may audio na po ako. Ayan, comment lang po kung meron na akong audio. Ayan. So, para makapagpatuloy tayo. Ayan, di ko alam kung meron na. Ayan, ayan, meron na pala. Sorry, sorry. Okay, ayan. So, maraming salamat po sa inyong dalawa. Pasensya na po kayo sa aking boses at medyo hindi maganda po yung aking ah, pakiramdam. Ayan. So, bagamat ganun pa din, walang problema. Tuloy po natin itong pag-uusap na ito. Okay, so bago natin simulan, syempre babasahin po natin yung ating magiging rules po ng ating debate. Okay, so yung debaters po natin ay makinig. Okay? Okay, so rules number 1. Klaro ba ako, Sanrio? Opo, Brother, opo. Yes okay. po. Okay, so rules number 1. Ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin po ng 20-second maximum at kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds ay magne-next question na po yung ating moderator. Ayan. Number 2, kung categorical po ang question, kailangan sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag nang hindi po lalampas ng 20 seconds. At magsasabi na po ang moderator ng next question. And number 3, kung hindi niya sasagutin ng tanong, ayan, let's say for example, merong tinanong, either ito ay categorical at hindi niya ito sinagot, kailangan po magpaliwanag ng 10 segundo kung bakit hindi niya ito sasagutin. Okay? Number 4, sagutin po ang tanong ng naaayon lamang sa tanong. Ayan. So, kailangan kung ano lang po yung tinatanong, yun lamang po ang sasagutin. Number 5, sa first stand, ayan, doon lamang magtatanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question po tayo. Ayan. So, kung itinanggi po yung tinatanong at salibatal na lamang po natin ito pwedeng itanong or ilatag ang lahat. Number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula po sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan po ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang po maaring magpaliwanag. At kung maaari ay huwag po susundan ng sunod-sunod na objection. At during final conclusion, wala po tayong objection. At number 8, ito po yung ine-emphasize ko sa rules na ito. At bago tayo nagsimula kanina, pinaliwanag ko yung mga hindi karapat-dapat na pananalita sa nagagamitin sa pag-uusap na ito. Ayan, so hindi po pinapahintulutan dito yung mga physical na atake katulad po ng mga
pagmumura na nakasanayan. Okay? So, isang maayos na usapan ang kinakailangan sa pag-uusap na ito upang magkaroon ng benepisyo yung ating mga nanonood, lalo na po yung ating mga kabataan na makakapakinig nito. Iwasan po natin yung mga unnecessary words. Hindi po yan makakatulong kung ano yung ating tinitindigan dito. Sana po klaro ito. At number 9, no challenge question. Ah, wala po tayong paano kung mga tanong na paano kung mabasa ko ay hindi pinapayagan sa pag-uusap na ito. At number 10, ito lamang po ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng ah, pag-uusap po na ito o itong friendly discussion na ito. So, ang napagkasunduan po na oras sa debating ito, sa friendly discussion nito, first stand, 15 minutes, both side. Sanrio, 10 or 15 minutes ang cross-exam. Same pa rin po, 15-10. So, 15-10. Okay, cross-exam ng 10 minutes. So, ganun din po yun sa rebuttal. 15, sa rebuttal stand, 15, both side. Then, 10 minutes question. Okay, so final conclusion, 5 minuto na lamang po yun. Again, agree ba tayo dito? Agree ba tayo, Brother Sakalam and Brother Sanrio? Agree po ba yung debaters? Opo, opo. Yes po, Ate Nad. Amen. Ayan. Yes, So, moderator. maraming salamat at pa-share po nung ating live. We have 40 live viewers sa FB, 43 and counting. Pa-share po nung ating live at inaasahan po ng pag-uusap na to na magkakaroon tayo ng isang payapa at maayos na pag-uusap. Okay? So, ang ating pong first speaker ay si Brother Sakalamseng. Okay, so Brother Sanrio, mute ka muna ha. Okay. Okay, brother. Magandang hapon po. Ulitin ko po, ako po si Sakalabseng, member po ng INC. Nakataya po ang aking dito sarili, hindi po ang buong aking religion. Sapagkat ito po ay usapin namin ni Sanrio, ay medyo na po kasi 2024 pa, ito pong usapin na to dapat matutuloy na. Kaya lang, ngayon, salamat sa inyong lahat dahil kay Sanrio, nagpapasalamat din ako para matuldo ka na ano ba talaga ang una ko sa kanya. Unang-una dahil sa pananamit niya, number 1, sa buhok niya. Pero kung titignan naman natin, wala namang masama doon. Kaya lang, inugnay ko to sa aking pananaw. Aral po kami sa loob ng INC na ang mga malalambot, batay diyan sa saliksik ko sa Biblia, sa Mateo 11:30, sapagkat ang malambot ay aking pumatok. Ang malambot sa amin ay inaaralan po. Kaya bilang pagtingin ko sa kanya, ang una kong tinignan agad kay Sanrio ay yung kung paano ko siya baguhin, nasa kanya kung ayaw niya. Kaya ito na yung time ko para pakinggan niya ako na kung tama ako o mali, i-correct niya ako. Mag-umpisa na po ako. Ito po ang aking presentation. Alam naman natin, mga kaibigan, mga nanonood, tayo nilalang ng Diyos. At alam din natin, dalawa lang naman ang uri, lalaki at babae. At ang Diyos ay nagbigay ng kautusan. Alam naman natin yan, dahil na nakasulat yan sa Biblia, bago lalangin ng tao, may kautusan na. Di ba nga? Dapat maurit ha, kabanalan, pag-ibig. Hindi ko na po sititado. Alam naman natin yan. Napag-aralan naman natin. Kawangis sa kalarawan, kabanalan, kabaitan, kababaang loob, pag-ibig. Alam naman natin lahat yan. Pero ito po ang aking sa kanya, number 1 na po na sa kanya, ay yung pagsaliksik ko rin sa Biblia, sa ikalawang Timoteo 4:1-3, ang sinasabi sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Kaya binatay ko po ito sa kanyang mga audio sa Facebook. Hayaan niyo po akong pakinggan muna bago po ako magkomento
o hindi na. Pakinggan niyo po. Alamin muna natin, ano ba sa kanyang kasalanan? Hindi ba yun ang kasalanan eh? Ano bang unang kasalanan? Kasinungalingan. So pag nagtuturo ka ng hindi totoo, sinungaling ka. Yun po, malinaw po yun. Wala na po tayong pagtatama naman po dito sa Sanrio. Tama naman po siya doon. Sa susunod naman po, alamin natin bakit talaga ako pinupuntirya ko yung pag nangangaral siya. Hindi naman masama yung mangaral ka kasi lahat naman otoridad na basahin ng Biblia, kaya nga na-iprint yan ng mga professor, alam naman natin eh. Ang una-una kong napuna sa kanya, dahil dito sa audio nito, pakinggan niyo po. Aray, bakit ignorante kasi kayo sa bakla? Kaya ano nangyayari? Because of that ignorance, tumataas ang kaso ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Bakit? Hindi nyo kasi tinatanggap. Tignan nyo ngayon na nangyayari sa bakla, dumadami. Tignan nyo ngayon na nangyayari sa bakla, dumadami. Tumataas ang pakikipag-live-in ng lalaki sa bakla. Bakit? Kasi priority nyo lang mga lalaki at babae. Kaya pag may nakita kayong bakla, katulad ni Sanrio, may ganyang post, ignorante ang mga mata nyo. Wala po pagtatalo sa sinabi ni Sanrio. Tama naman siya doon. Nakikita ko rin naman ang paghihirap ni Sanrio kung paano din niya ilatag yung ganitong aral tungkol sa mga malalambot. Batay nga sa Mateo 11. Tama siya doon. Kaso, mamaya na ako po na, meron pa pong isa na audio na binanggit niya kasunod po nito. Pakinggan niyo po. Hindi ko obligasyong i-please ang mga tao. Nag-CFD ako to defend the church, not only for the church, para i-remind din sa mga katulad kong bakla kung ano yung dapat nilang maintindihan sa simbahan. Sa tingin nyo, makukuha ko yung mga kaibigan kong bakla kung ang itsura ko lalaki? Kung ano yung dapat nilang maintindihan sa simbahan. Sa tingin nyo, makukuha ko yung mga kaibigan kong bakla kung ang itsura ko lalaki? Tutuloy na po natin yan doon. Medyo doon po, bilang lalaki tayo, pasensya ka na, Sanrio. Tatapatin ko si Sanrio ngayon din. Unang-una sa lahat, yung pagpupuna natin sa isang tao na hindi na, bilang lalaki, siyempre, number one, lalaki, unang-una magseselos. Bakit? Alam natin na ang lalaki, hindi lalang. At ang lalaki, haligi ng sambahayan. At makikita mo sa kapwa natin, medyo pupunahin natin siya. Nangangaral siya ng ganyan. Ngayon, may binanggit siya. Kapag kailangan pa pala, ibig sabihin, kung mangangaral siya, sasabihin niya, ipoformal niya bilang babae. Medyo, medyo hindi katanggap-tanggap sa akin yun. Kaya ang payo ko sa kanya tungkol dyan, hindi ba namin kaya na turuan kahit ng damit ng mga lalaking CFD o kaming mga Iglesia ni Cristo maturuan yung taong gano'n. Yun lang. Iiwan na natin yan. Tapos na po tayo sa audio. Ito po ang isang presentation ko. Pakinggan nyo po o gusto nyo basahin ko na lang. Hindi, pakinggan na natin. Mas maganda po yung mas maano po. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging bakla? Ang pagiging bakla ba ay kasalanan? Paulit-ulit na sinasabi sa atin sa Biblia na ang gawaing bakla ay kasalanan. Genesis 19:1 hanggang 13, Levitico 18:22, at Roma 1:26 hanggang 27, maging sa unang Korinto 6:9. Partikular na itinuturo sa Roma 1:26 hanggang 27 na ang pagiging bakla ay resulta ng pagtanggi at pagsuway sa Diyos. Kung ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at patuloy na hindi sumasampalataya, sinasabi sa Biblia na ipinagkakaloob sila ng Diyos sa mas malaking kasalanan upang ipakita sa kanila ang kawalang saysay at kawalang pag-asa ng buhay na hiwalay sa Diyos. Ipinapahayag sa unang Korinto 6:9 na ang mga bakla ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi nilalang ng Diyos ang tao na may pagnanasa sa kanyang parehong kasarian. Sinasabi sa atin sa Biblia na nagiging bakla ang isang tao dahil sa kasalanan.
Roma 1:24 hanggang 27, at dahil sa ito'y kanilang sariling kagustuhan. Malinaw po doon sa huling binanggit, ito ay dahil sa kanilang sariling kagustuhan. May babanggitin po ako, kung may time pa ako, babasahin ko po yung isang talata sa Biblia na medyo ano po to, hurt sa atin. Alam ko naman, hindi naman po ako pastor, hindi rin po ako nangangaral. Ito po para sa atin lahat. Sa mga naikinig, hayaan niyo pong basahin ko. Unang Korinto 6:9. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga makiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, nagsasababae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Wala po tayong pagtatalo dyan. Totally po na ko sa'yo, Sanrio. Kung may pagkakataon ko pa, narinig mo ngayon to, nasa yan, baguhin mo o hindi. Hindi naman ako galit sa'yo. Unang-una, hindi ko po nilalahat. Karapatan natin lahat yan, basahin ang aral ng Diyos. Pero depende yan sa pagpapaunawa mo. Kaya nga hiniling ko kay moderator na wag na ipakita ang video dahil baka nga ma-hard si kaibigan natin sa Sanrio. Mahal ko si Sanrio kaya ako ginagawa to. Kami, baka isipin nyo, wala bang bakla sa iglesia? Wala bang malambot na ganito? Una sa lahat po, bata pa lang, meron kami tinatawag na PNK. Sa PNK, bago pa lang po yan magulat, itinuturo na yung, hindi ko alam yung sitas na yung, mula sa pagkabata, nalalaman mo na ang banal na kasulatan ay magtuturo sa iyo na, di ba, ng utos gabay. Doon, aral na po ang mga PNK, ang mga bata sa Iglesia ni Cristo. At kung meron namang malambot na papasok galing sa religion nyo, ganun din po. Kung ano po yung sistema, ganun din po. Ganun din po sila. Aral na rin po sila. Inuulit ko, ganun po yun. Ito po ay sinasabi ko lang, paalala po sa ating lahat. Tapos na po ako. Salamat po. Medyo later. Okay, wave mo na ba yung time mo? Okay, meron ka pang natitirang 4 minutes and 52 seconds. Okay na po ako dun. Okay na po. So, wave na. Okay. Okay, so dako na po tayo para sa ating question and answer para sa iyong, okay? So, kung ready na yung ating kapatid na si Sanrio, ready na ba? Paki-unmute. Ready na po, Ate Nad. Teka lang bakit kaya hindi ko Okay, so 10 minutes, Okay, so Sige po. again, patapusin ang tanong, tapos patapusin ng 20 seconds yung sasagot at pakitignan or pakiano kung merong categorical, sagot muna tayo ng categorical, then sagot po tayo ng 20 seconds according po sa ating rules, Okay, so kung ready na, 10 minutes, time is start now. Tanong. Unang tanong, naglatag ka ng aklat ng Korinto. Sino yung nagsasalita doon? Sa Korinto? Sino nagsasalita doon? Yung nilatag mong sitas. Sagot. Madami kasi. Korinto ano yun? Kasi paano nga? Teka, time pause tayo Saglit na po. Saglit. Okay. Pag sinabi kong next question na tayo. So, ibig sabihin ay tapos na yung pagsagot ng 20 seconds. Okay? Kasi sinisimulan ko yung 20 seconds kapag sasagot na yung tinatanong. Okay? Again, pag sinabi ko next question tayo. Okay? So, okay, to time resume. Sige, tanong. Sino ang nagsasalita sa nilatag mong sitas sa aklat ng Korinto? Medyo di ko ano yun Babasahin ko ba o ano? Medyo salita kasi ng Diyos yun
salita ng Diyos. Okay, next question. Next question, sino yung kausap doon sa aklat ng Korintong nilatag mo kanina? Siyempre, tayo, paalala, tayong mga tao. Pang universal. Tayo. Okay, next Meron ka bang question. mailalatag na tas na yung yung kausap doon is universal, kasama tayo kasi Pilipino tayo eh. Korinto, sa unang Korinto 6, ito lang naman binasa ko, di ba? Ulitin ko hindi ba ninyo, ibig sabihin, marami, di ba? Alam na ang mga makasalanan, siyempre, pag sinabing makasalanan, hindi lang naman isa, di ba? Ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, di ba? Okay, next question. Yun. Sino yung mga tao, anong lahi yung kausap diyan sa sinasabing hindi ba ganin nyo alam? Anong mga lahi yung mga taong yan? Yung sinasabihan. Lahi, ay lahing babae at lalaki. Ay ito, sa huli nangangalo niya, nakikiapid sa kapwa lalaki at babae. Okay, next question. Bakit ganyan yung pagkakasabi sa aklat ng Korinto? Sapagkat itong anong meron doon? Ang meron dito, wala silang alam eh. Pinaalala, hindi ba ninyo alam? Di ba? Na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Magpapasalamat ka ba kasi may bawal. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Di ba? Yun. Next question. Anong nagaganap sa bayan ng Korinto para sila ay pagsabihan ng ganon? Kasi kanina dun sa una kong presentation, alam mo naman ang Diyos, nilikha niya ang tao perfect eh. Diba? Siyempre. Objection, moderator. Sorry po. Okay, time pause tayo. Yes, anong objection? Ang sabi ko, doon sa aklat ng Korinto, ano yung meron doon? Bakit sila pinagsalitaan ng ganon? Anong nangyayari sa bayan ng Korinto? Bakit pinagsabihan sila ng ganon? Okay, sige. Okay, Kasi, teka lang, brother Sakalam. Nakuha ba yung tanong? Nakuha? Opo, nakuha ko po. So, ibig sabihin, babalik tayo dun sa Korinto, ano yung pangyayari daw during the time, bakit sinabi yun sa kanila? Okay na tayo? Sasagot ka na? Opo. Okay, Kasi, sige. ang utos ng Diyos, dapat hindi mo nalilimutan. Kaya agad ngang sinabi ito na ganito, hindi ba ninyo alam, pinaalala nga na ang mga makasalanan, kumbaga, may nagkasala. Kaya dun sabi sa huli, mga nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa. Okay, next question tayo. Next question. Okay, pinagsasabihan sila. Bakit nila ginagawa yon dun sa bayan ng Korinto? Sagot. Kasi nagkasakit sila. Anong sakit nila? Nakalimutan nila. Kaya ipinaalala nga Pinaalala sa kanya. At ano pa yung bilin sa atin? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Lahat patama sa ating sarili. Next question. Kung nagkasakit sila at hindi sila nakaalala, so ano ngayon yung kaganapan dun sa bayan ng Korinto para magkasakit sila ng ganon, para hindi nila maalala? Ano yung nangyayari sa bayan ng Korinto? Bakit nila ginagawa yon? Anong meron doon? Nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. At higit sa lahat, may sinasamba sila, hindi ang Diyos. Ang banggit, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay, next question. Sabi mo, sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, pag sinabing sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi yan Kristiyano. Yes or no? Hindi ba Kristiyano? Wala naman sinabing Kristiyano dito, pero pinaintindi uli sa kanila. Hindi ba ninyo alam? Pag sinabing hindi ba nyo alam, pinaiintindi sa kanila, yung salita ng Diyos, dapat pinaalam nyo uli. Kaya nga sabi, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Okay, next question tayo. Okay.
So sabi mo, sumasamba sa Diyos-Diyosan. So inaamin mo na yung pinagsasabihan dyan ay yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi mga Kristiyano. Yes or no? Wala akong sinabi hindi sila Kristiyano. Categorical. Ay, sige. Sumasamba Yes or no? sila sa Diyos-Diyosan. Yes or no? Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Yun po sagot ko. Okay, next question. Objection, moderator. Nagkalabuan po Okay, kami. time pause. Okay, sige, anong objection? Ang nandiyan dyan sa aklat ng Korinto, sumasamba sa Diyos-Diyosan. So dahil sumasamba sa Diyos-Diyosan yan, hindi yan mga Kristiyano, yes or no? Wala kasi sinabing silang hindi Okay, sila... ganito, brother sa kalam. Apa. Ayon sa ating rules, pag meron tayong narinig na yes or no, ibig sabihin, categorical yun. Ay, sorry po. Pili ka, yes or no, then paliwanag ka. No. Okay. Wala Teka lang. Naka-time pause kasi tayo. Okay, sige. Sasagot ka na. Yes or no muna ha. Okay. Sige, time, resume. No. Sagot. No po, no. Sige, paliwanag. Kasi ang banggit lang po, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi naman lahat sila. Indicate lang eh. Hindi naman lahat. Kumbaga, hindi naman sila lahat eh. Sumasamba nga eh sa Diyos-Diyosan. Okay, next question. So kung sinabi mong no at hindi sila mga Kristiyano, so inaamin mo na hindi siya pwedeng gawing pantukoy sa akin dahil isa akong Kristiyano, yes or no? Categorical. Ikaw na rin nagsabi, pwede. Categorical. Kung babae ka. Kasi ang kabawalan dito, kapwa, lalaki, babae. Wala naman sinabing malambot. Okay, Pwede. next question. Okay, next question. Yung kapwa babae at kapwa lalaki ba na nasa aklat ng Korinto, tinutukoy ba dyan mga Kristiyano? Sagot. Kasi ang salita ng Diyos, siyempre, sa mga hinirang niya, wala namang ibang ano dyan eh. Wala sa panahon na yan, wala namang ibang tao dyan. Diba? Kaya nga, hindi ba ninyo nalalaman, ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian. Siyempre, pag alam natin kaharian, may nakalaan. Mga Kristiyano. Okay, next question. Mga sumasamba. Okay. Sunod na tanong. Kung mga Kristiyano yan, so sinasabi mo na yung babae sa babae, lalaki sa lalaki at nangangalun niya ay mga Kristiyano yan. Yan sila yung kinakausap. Yes or no? Categorical, No. yes or no? Sige, sagot. Walang binanggit eh. Walang binabanggit. Kasi pag sinabi kong meron, nasusulat, humihigit na ako. Humihigit ako. Wala talaga. Next question. Okay. So kung walang binanggit at wala kang nababasang mga Kristiyano dyan, aaminin mong hindi yan para sa akin kasi Kristiyano ako. Wala namang Kristiyanong nasusulat doon. Yes or no? Oh, Categorical. hindi sa'yo. Sa'yo to kasi lalaki ka pa rin eh. Nakalagay kapwa, lalaki, babae. Kung ginagawa mo to, lalong sasapul sa'yo to. Wala akong sinabi ginagawa mo kung ginagawa mo lang. Okay, next question. Ang isang mananampalataya bang nananampalataya kay Kristo ay isang Kristiyano? Yes or no? Sagot. Depende. Meron kasing ayaw sumunod, meron sumusunod. Objection. Time pause. Okay. Yes. Anong objection? Ang sabi ko, ang isang mananampalataya ba na sumasampalataya kay Kristo ay matatawag na Kristiyano? Yes or no? Sumasampalataya. No. Merong sumasampalataya. Sige. Time to For the yung sinasabi niya, tanggapin kilang kita Kristo, pero hindi kita susundin, Di ba? Hanggang doon lang siya. Kilalanin lang siya, pero hindi naman sumunod. Next question. Kaya alanganin siya. So, matatawag mo pala na isa kang Kristiyano kung 100% mong nasusunod ang katuruan ng Diyos. Yes or no? Categorical. Sa Diyos na yan, syempre, 100% Diyos na pinag-uusapan eh. Wala tayong tutol doon. Okay. Next question. I repeat the question. So, matatawag mong Kristiyano ang isang tao pag 100% mong nasusunod ang kautusan ng Diyos. Yes or no? Yes. Okay. Okay, proceed. Next question. Nasusunod mo ba 100% ang kautusan ng Diyos? Yes or no? Kung sasabihin kong
kung sasabihin kong nasusunod ko, nagsisinungaling ako. Pero kung magtatapat ako sa'yo, nasa sa'yo na yan kung ano opinion mo. Okay. Next Sabi question. mo, kung sasabihin mo sa akin na nasusunod mo lahat, sinungaling ka. So, Oo. inaamin mo, hindi lahat nasusunod mo. Yes or no? Siyempre, may kapintasan ako. Katulad mo rin. Katulad nila. Kapintasan tayo. Okay. Okay, next question. So, kung hindi mo pala lahat nasusunod 100% ang kautusan ng Diyos, so tinatanggap mong hindi ka Kristiyano. Wala akong sinabi na hindi lahat. Utos din Objection, po. moderator. Wala akong Typos. sinabing hindi ko. Almost Ang 12 seconds na lang. Ayan, anong objection? Kasi ang sabi niya, para matawag kang tunay na Kristiyano o isa kang Kristiyano, 100% susundin mo yung katuruan ng Diyos. Tinanong ko siya, nasusunod mo ba 100% ang katuruan ng Diyos? Hindi. So tatanungin ko siya ulit. So tinatanggap mo bang hindi ka Kristiyano dahil hindi mo nasusunod 100% ang kautusan ng Diyos? Yes or no? Halimbawa, Sagot. ang utos. Categorical po, yes or no? Ulitin mo nga. Okay, paki-rephrase uli. Ang haba kasi. Okay. Ang sabi mo sa akin kanina, para matawag kang isang Kristiyano, 100% susundin mo ang katuruan ng Diyos. Tinanong kita, nasusunod mo ba 100% ang katuruan ng Diyos? Sabi mo, hindi. So, ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo. So, tinatanggap mo ba na hindi ka Kristiyano kasi 100% hindi mo nasusunod ang katuruan ng Diyos? Yes or no? Tinatanggap ko na nagkakamali ako bilang tao. Tinatanggap ko na ako'y Kristiyano dahil ako'y iglesia ni Kristo. Kaya nga Kristo, Kristiyano. Okay, ano na tayo? Time's up. Okay, ayan, maraming salamat po. Ayan, thank you. Okay, maraming salamat po sa ating cross-exam ng ating second speaker, sa ating first speaker or yung ating affirmative. Thank you so much at dako na po tayo. Okay, Brother Seng, paki-mute lang po. Paki-mute. Okay. Salamat po. Okay. Paano ba? Hindi talaga nakaka-mute dito. Okay, mute po muna tayo. Then, magpe-present na po ang ating negative side na si Brother Sanrio. Okay? So, kung ready ka na, Sanrio, 15 minutes. Time start now. Sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo, ang pagtuturo ng salita ng Diyos o pangangaral ay hindi dapat maging limitado sa partikular na grupo ng mga tao o ng isang individual kabilang ako bilang isang bakla. Ang mahalagang bagay ay bakit kabilang ako bilang isang bakla? Dahil ang tinitignan ng bawat simbahan dito ay ang pananampalataya, dedikasyon at kakayahan na magbahagi ng mensahe ng salita ng Diyos. Kung ikaw naman ay may dedikasyon, nananampalataya at may kakayahang ipaliwanag ang aral ng iyong kinaaanibang simbahan, bakit hindi? Hindi po limitado ang pangangaral dahil ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao, makasalanan ka man o banal. Sa banal na kasulatan, may mga nababanggit dito yung kahalagahan ng pagiging bukas ng banal na Espiritu Santo at pagkakaroon ng kaloob ng Diyos para sa pagtuturo at ng kanyang ministeryo. Magbibigay tayo ng talata, 1 Corinthians 12 verse 4 to 11. Iba't iba ang espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain. Ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong kasama bakla na gumagawa ng mga yon. Para sa ikabubuti ng lahat ng tao, including bakla, ang bawat isay, lahat ng tao, kasama bakla, binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin, tayong lahat ng mga tao, kasama bakla, ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit iisang espiritu ang nagkakaloob neto. Ang espiritu rin yon ang nagkaloob sa iba
lahat tayo sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa ibang tao ang kapangyarihang makapagpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa ibang tao. Ibang tao naman ay may kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ay may kakayahang kumilala kung alin kaloob ang magmumula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban, may mga taong pinagkalooban, including bakla dahil ang bakla ay tao. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. At sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa. Pag sinabang bawat isa, girl, boy, bakla, tomboy, basta tao, grupo ng mga individual, ang tawag doon bawat isa. Sa bawat isa, ayon sa kanyang ipinasya. Dito tayo sa ating paksa. Gusto ba ng Diyos na mangaral ang isang baklang katulad ko? Sa Kristyanismong relihiyon, ang Diyos ay gusto na ang lahat ng tao, kasama ang baklang gaya ko, na magkaroon ng papel at role sa pagpapalaganap ng kanyang salita at pagtuturo sa kanyang mga turo sa pamamagitan ng pagpapakalat sa kanyang simbahan. Sa banal na kasulatan, may mga talata na nagpapakita na ang Diyos ay gusto na ang lahat ng tao ay magkaroon ng papel sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Halimbawa, Mateo 28:18-20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo. Kayo, hindi sinabing humayo ka lalaki, humayo ka babae, humayo kayo. Gawin niyong alagad ko. Ang mga tao, pag sinabing tao, girl, boy, bakla, tomboy, ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang sabi dito, kaya tumayo kayo. Lahat ng tao, lahat ng mga ngaral ng may kakayahang magturo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo, kagaya ng ginagawa ko. Kaya ako nagtuturo kasi ako ay inuutusan ng Diyos, ituro ko kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon dahil ako ay isang tao. At bilang tao sa ilalim ng pananampalatayang Kristiyanong Katoliko, karapatan kong ituro ang salita ng Diyos dahil may kakayahan naman akong ipaliwanag yon ng maayos sa mga taong nakikinig sa akin. Dito tayo sa Galatia 3:28-29. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kayo'y kay Kristo, kayo ngay mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ang sabi rito, no, walang pagkakaiba ang lalaki at ang babae. Ang bakla nung sinilang, yan ay lalaki. Ang tomboy nung sinilang, yan ay babae. At ang sabi rito sa Galatia 3:28-29, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, ganun din ang bakla at tomboy dahil sila'y lalaki at babae. Kayong lahat, girl, boy, bakla, tomboy, ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pag ikaw ay isang bakla at ikaw ay willing makipag-isa kay Kristo, wala na yang pagkakaiba sa lalaki at sa babae dahil ang bakla ay pinanganak na lalaki at ang tomboy ay pinanganak na babae. Unang Pedro 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, wala kayong pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ang sabi sa unang Pedro 2:9, tinawag sila mula sa kadiliman para makita ang kaliwanagan. Ngayon ipapaliwanag natin to. Sa Marcos 4:40, sinabi ni Jesus kay Kristo, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Maging ang mga alagad at apostol,
tunay na lalaki nawawala ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat tinawag sila ni Kristo mula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan. Katulad ko, tinawag ako ni Kristo mula sa kadiliman pero hindi ko pa nasusumpungan ang tunay na liwanag dahil ang lahat ng bagay ay dapat nasa proseso. Hindi yan minamadali na hindi porque tinawag ka ng Diyos, dapat refined, lalaking lalaki ka na. Hindi yon. In His time, hindi yan pinangungunahan ng tao. Hayaan natin ng Diyos ang kumilos sa puso ng bawat tao kung paano sila magbabago. Matthew 14 verse 31. Agad siyang inabot ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro, to think, kasama na ni Peter si Kristo, pero nagda-doubt pa rin siya. Ganon din ako bilang isang bakla. Hindi ako perpekto. Marami pa rin akong pagdududa sa aking sarili na hindi ko pa lubusang maintindihan. Kaya nga ang lagi kong sinasabi, in His time, ang mahalaga, pakunti-kunti, may pagbabago. Lucas 8 verse 25. Pagkatapos sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, sino kaya to? Inutusan niya pati ang hangin at tubig at sinusunod naman siya ng mga ito. Maging ang mga alagad ay nagkaroon ng pagdududa kay Kristo. Sino siya? Ganon din ako. Paano ko ba ito gagawin? Paano ba ako magbabago? Kaya ang proseso ng pagbabago, pag ikaw ay naging isang bakla, ay hindi yan agad-agaran dahil lang sa gusto mong makitang ganun siya. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa puso ng bawat bakla na nagtuturo at nangangaral na unti-unti silang baguhin. Kung hindi man mabago ang pagkilos at pananalita, ang mahalaga na bago ang puso na wala ang pagnanasa sa kapwa lalaki. Sa mga talatang ito na nilatag ko sa inyo, tinawag ng Panginoong Hesukristo ang mga apostol na walang pananampalatayang katulad ko. Dahil sa kanilang pagdududa at pag-alala sa mga sitwasyon na kanilang kinakaharap. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na ang mga apostol kahit ako ay hindi naniniwala sa Kanya o hindi na sumusunod sa Kanya. Sa halip, ito ay isang paalala sa kanila na magkakaroon ng mas malalim na pananampalataya at tiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, ang mga apostol ay naniniwala na si Hesukristo si Hesukristo ay kanilang sinusunod kahit na sila ay may mga pagdududa at pag-aalala. At sa huli, sila ay naging mga dakilang tagapagpalaganap ng ebanghelyo at mga martir para sa ating pananampalataya. Ang mga talatang ibinigay ko sa iyo ay nagpapakita na ang Diyos ay gusto na ang lahat ng tao, kasama ako bilang isang bakla, ay magkaroon ng papel sa pagpapalaganap ng kanyang salita at sa pagtuturo ng kanyang mga turo dahil nais ng Diyos ako'y kanyang baguhin. At mababago lamang ako kung itatanim ko lahat ng aking natututunan sa mga inaaral ko pagdating sa kanyang katuruan. Hindi ganon kadaling magbago. Ang lahat ng bagay ay nasa proseso. Hindi porkit kayo ay tunay na lalaki at nakikita nyo akong bakla, ganon na lang kadaling mag-transition sa ibang pagkatao. Kasi pag sa usaping pagkatao, Diyos na ang bahalang kumilo sa'yo kung paano mo babaguhin ang sarili mo. Pero sa paningin ng mga taong nanghuhusga sa akin, wala kayong karapatan. Dahil gaya rin ang sabi mo sa Kalamseng, 100% hindi mo sinusunod ang utos ng Panginoon. Ganon din ako. Kaya tayong dalawa, it's a tie. Yun lang po. Maraming salamat mga kapanalig kong CFD. Okay, meron pa tayong nakababa pala yung mic ko. Okay, meron pa tayong 4 minutes and 17 seconds. Tutuloy ko po. Okay, sige. Time resume. Katulad ng mga inilatag kong mga talata, maging ang mga alagad at apostol nung kasama nila si Christ, nagkakaroon sila ng pagdududa. Tayong mga tao ay may mga kahinaan. May mga struggles tayo na hindi rin natin kayang paglabanan. Kaya tayo nasasangkot sa paulit-ulit na pagkakasala. Pero ganun pa man, alam natin sa mga sarili natin na ibinibigay natin yung best natin para talikuran natin yon. Pero may mga pagkakataong hindi natin kaya dahil tayo'y manhina lang. Pero ganun pa man, paulit-ulit man nating nagagawa yon, paulit-ulit pa rin natin siyang inihingi ng tawad dahil sa kahinaang yon. Kaya nga sabi ni San Pablo, Panginoon, tanggalin mo ang nararamdaman kong kahinaan ng loob.
Ayoko ng ganitong pakiramdam. Ganon din ako. Bilang isang mangangaral, masakit din sa akin na pulaan ng mga tao at ng mga protestante at nadadamay ko ang simbahang Katolika dahil sa nakikita nyo sa akin. Pero sa akin, bilang isang mananampalatayang Katoliko, karapatan kong ipaglaban ang karapatan ko pagdating sa pagiging Kristiyano ko na mangaral. Wala na sa akin kung ano ang sasabihin ng iba. Kung ganito ang tingin nila sa itsura ko, wala sa akin yon. Kasi ako, ang dala-dala ko lang para sa simbahang ito ay pagtuturo. Kung nakikita man nila sa itsura ko ay hindi tama sa paningin nila, labas na sila doon. Kasi ako naman yung magbabayad eh. Ako naman ang mananagot sa Diyos. Ang pinupunto ko lang dito, lahat tayo ay may kahinaan. Katulad ng sinabi mo, 100% hindi ka din nakakasunod. Ganon din ako. May mga bagay na hindi mo nasusunod, may mga bagay na hindi ko rin nasusunod. May mga bagay na nasusunod ka na hindi ko kayang sundin, at may mga bagay na nasusunod ako na hindi mo rin pwedeng sundin sa paningin ng Diyos. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, sa pagdating sa ganitong pag-uusap, kinakailangan nating tignan muna ang ating mga sarili. Kaya binalik ko yung tanong sa'yo, 100% ba na ibibigay mo yung kalooban ng Diyos? Sabi mo hindi. Ganon din ako. Kaya kung tayong dalawa ay hindi natin 100% na ibibigay ang kalooban ng Diyos, sino tayo para diktahan ang isang tao na dapat maging ganito ka, na dapat ganyan ka? Hindi ba't dapat mas unahin natin ang kapintasan natin sa sarili natin? Mas unahin natin kung paano natin gagamutin ang mga sugat natin para maghilom at masunod natin ng buo ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magtanggal ng troso sa mata ng iba kung sa mismong mata mo ay may troso. Hindi ka pwedeng magsalita na ganito ka, ganyan ka, kung ikaw ay ganon at ganyan ka din. Tayo ay magkakaroon lamang ng karapatang magsalita pero wala tayong karapatang humatol. Bakit? Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ating kapintasan. At ako bilang isang bakla na nangangaral, proud pa rin ako sa sarili ko. At least hindi ako natulad sa ibang bakla na sumisitsit dyan sa eskinita para magtawag ng lalaki. Gayto man ang itsura ko, nakikita nyo man ang mukha akong babae, ang ganda-ganda ko, at least ako, ginagamit ko yung talinong binigay sa akin ng Diyos para sa simbahan at hindi sa panlalalaki. Kaya masakit man sa loob ko na may mga kapanaligang INC na talagang nakikita mo kung bakit ganyang katindi yung aking pakikipaglaban sa kanila dahil sa hindi tamang pang-uusig sa aming mga Katoliko, lalong-lalo na sa mga kagaya ko. At bilang isang defender ng simbahang Katoliko, it's my duty and it's my honor to defend the Catholic Church kasi nandiyan ako eh. Yan ang simbahan ko. At bilang isang Katoliko, tinuro sa amin ng simbahang Katolika na walang kwenta ang pagiging Katoliko mo kung hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong sariling simbahan. Kaya bilang isang Katoliko at CFD, pasensya ka na sa kalamseng kung na-offend ka sa the way kung paano ako magsalita. Kasi ako ay typical at natural na debater. At sa pagiging debater, hindi ka dapat balat sibuyas. Sa pagiging debater, dapat lagi kang matigas. Kaya dapat maiintindihan mo yung mga nababasa mo rin sa mga Katoliko kung debater ba yon o hindi. Kasi kung na-offend ka sa sinasabi ng mga debater, wag mong babasahin ang kanilang mga sinasabi dahil masasaktan ka. May mga taong pinanganak para ipagtanggol ang simbahan, may mga tao ring ipinanganak para magturo para sa simbahan. Salamat po. Okay, ayan. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Sanrio, para sa iyong first presentation. Ayan. So, shoutout po tayo sa ating 71 live viewers. Ayan, hindi ko pa po makita yung iba. Basta shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share po ng ating live. And again, ito ay isang maginoong pag-uusap lamang at pagpapaliwanagan. Ayan. As of now, ay napaka-smooth po ng ating pag-uusap. Napaka-maginoo talaga nung nangyayari ngayon at natutuwa po ako. Ayan. Kahit medyo mahirap po sa aking lalamunan, ay natutuwa po ako na ganito yung nagiging takbo ng ating usapan. Okay? Naka-inline po tayo doon sa kung ano yung gusto nating marinig sa kanila. Okay, so brother Sakalam, okay, so ready ka na po para sa yung 10 minutes na cross-exam sa ating second speaker? Ready na po? Okay, so kung ready na, 10 minutes, time start now. Sige, tanong po. Gaano ka nakatagal naging CFD? Sagot? 3 years. 3 years. Sa pagiging
mga ngaral mo, hindi ko babanggitin yung salitang bakla kasi hindi pangit eh. Malambot. Yes. Naka-encounter ka na ba ng kapwa ka member ko at ikaw mismo ang nagturo? Yes or no? Ibig sabihin, Ano? kapag-akay ka na ba ng ka-member ko? Meron ka na bang napabautisman? Yes or no? Yes. Actually, ayoko siyang i-open up. Huwag mo Yes, na kahit ipakita hindi yung pangalan. Katoliko. Kahit hindi Katoliko, marami nang nagbalik Katoliko at kahit yung mga hilaw na Katoliko, including din ako magme-mention at gumawa ko ng sariling grupo na which is debater na ngayon, yes. Okay, next question. Next question tayo. Hindi ko naman mapapasubali yung paghihirap mo. Alam ko naman yan. Wala pa yatang bayad yan. Hindi namin kaya yan. Kami, member lang naman ako eh. Ang isang tanong ko, nagduda ka ba yan sa posisyon mo? May pagdududa ka ba? If ever, sa sarili mo? Sagot. Posisyon saan? Duda, may binanggit ka kayo na about doon sa mga binanggit mo yung takot, pagdududa, kay Kristo, yung ganun. Sa sarili mo, tatanungin kita, nagkaroon ka na ba ng pagdududa sa sarili mo? Minsan. Nagduda Actually, ka ba? hanggang ngayon naman. Actually, madalas. Nagdududa talaga ako sa kakayahan ko. Nagdududa ako sa personalidad ko dahil nagdadala ako ng aral ng simbahan. At alam mo naman din yung kinaharap ko rin sa ibang mga Katoliko, hindi ako tanggap, hindi talaga ako tinotolerate. Every day, I suffer sa mga bashers, hindi lang sa Protestant, even sa kapanalig kong Katoliko. And yes, everyday nagdududa ako, nagdadoubt ako na hindi ako magaling, hindi ko to kaya, hindi ko kayang aralin. Next question. At yung tanong ko, dahil nangangaral ka, naituro mo na ba ang tungkol sa pagpasok sa iglesia? Naituro mo na ba yan? Sagot. Oo naman. Kasi kapag ikaw ay debater, kailangan yun ang una mong pag-aaralan kung paano sila papasok sa isang iglesia. At nakakapagturo rin naman ako ng mga history. Sa pamamaraan ng pagtuturo mo, doon pa lang nangaakay ka na. So nagtuturo ka na kung paano sila papasok sa iglesia na kung saan gusto mo silang umanib. Okay, next question. Kung ganon, dahil ganyan talagang ang payo ko na lang sa'yo, huwag mong maliitin yung sarili mo. Hindi yan madali eh. Hindi kasi madali yan. Time pause tayo. Brother, oras po ng ating pagtatanong. So, tanong lang po tayo. Okay, sige. Time resume. Tanong. Dahil sinabi mo kanina, hindi ka nagdududa. Kasi tatapatin kita meron kasing kang sinabi sa mga video mo na mamaya papakinggan ko. Tatapatin na kita. Medyo huwag kang magagalit ha. Mamaya mapapakinggan mo. Medyo ang pagdududa mo, medyo yung nakarinig, pagdududang yon, pinagsihan mo ba? Hindi ko pa pwede kasi sabihin ng totally. Basta sinasabi ko lang ikaw, nagduda ka, may pinagsisihan ka bang napakalaking pagdududa sa sarili mo bilang CFD? Oo, meron. Yung tinalo ako ng takot ko noon. Siguro kung noon, yung panahon ng COVID, na minamaliit ako ng tao, siguro kung hindi ako natakot noon, siguro matagal na akong natuto. Pero maraming taon na akong nilamon ng takot ko, kaya hindi ko na ilalabas yung talino ko pagdating sa pagtuturo. Ito na lang lately, 2022, ako nag-start ng lumaban. Okay, next question. Wala na po. Yun na lang po. So, wait lang ha. Gusto ko lang Sige. Okay, Brother Dale, wave mo na ba yung 6 minutes and 7 seconds? I-wave mo na. I-wave mo na. Hindi mo na Saan po? Ibig sabihin ng i-wave, meron ka pang oras para magtanong. So, ibig sabihin... Wave ko na po. Wave mo na. Okay, ayan. Okay, so... Dako na po tayo ngayon. Ayan, so Brother Sanrio, officially, wini-wave na po ni Brother Sakalamseng yung kanyang 6 minutes and 7 seconds. Ayan, yung oras niya pa. At ayan, okay, so
Gusto ko lamang po sanang i-announce doon sa ating na mga nasa comment section. Please, nakikiusap po ako yung ating mga comment ay wag po sanang masyadong harsh. Okay, free naman po kayo lahat na mag-comment pero ayusin lamang po natin ha. May mga nakakabasa po dyan sa atin. Okay, please, nakikiusap po ako para hindi ko po kayo ma-block or mute. Hani po sa okay, so dako na po tayo para sa ating rebuttal round. Ayan. So, alam nyo, mas ano pa eh, mas mas mainit pa dun sa comment section kaysa dito sa taas. Okay. So, dako na po tayo sa rebuttal round, brother Sakalam. Ready na ba para sa iyong 15 minutes? Okay, ready na para sa iyong rebuttal? Okay, so kung ready na, Presentation po ulit, ano ba? Apo, rebat. I-rebat mo yung mga presentation niya, sagot niya. Okay. Okay, okay, sige. Brother Sanlio, pa-mute mo na. Okay, so 15 minutes, time is start now. Sige po, brother. Doon sa sinabi mo na sa pagdududa mo, kasi malaking factor yun sa isang nangangaral. Kapag nakita ka kasi na sinasabi mo, talagang puso mo mangaral. Pero sa ilalabas ko kasing video mamaya, medyo ano yun eh, medyo magiging aware ka doon. Kumbaga, yun ay hindi ko na maitang parang ipapahiya. Mamaya ko na lang sasabihin yun. Naka-audio kasi. Saka yung puna ko doon sa ano mo, yung mga pinupuna sa'yo, lagi mong itindihin, unang-una, lilikha kasi tayo may mga mata. Alam mo naman, ang mga mata ng mga mata, ang hinahanap nila yung mali. Kung ako sa'yo at sa akin, maging aware ka. Lalo na yung, di ba, nagparinig ako ng audio, yung binabanggit mo, kailangan mo pa ng magsuot ng damit ng pambabae para makahikayat ka pa ng another malambot. Medyo ano yun eh, medyo ano sa mga ngaral na lalaki yun. Kumbaga, kino-compare mo, try mo kaya, magsuot ka rin ng ano, wala namang masama kasi lalaki eh. Walang masama doon. Hindi naman yun ano, hindi ko naman sinabing gawin mo dahil sinabi ko. Ibig sabihin, walang masama doon. Tama naman yung pinapatungkol mo doon. At hindi naman kasi mahirap yung kapwa mo akayin mo sa loob ng simbahan. Medyo kasi ikaw na nga nagsabi, hindi naman tayo dapat mangusga ng kapwa natin dahil ang Diyos lang ang umahatol. May karapatang umahatol. At simpuna ko pa sa'yo na kaya mo palang uminahon sa mga pagsasalita ngayon, bakit sa mga nakaraan hindi mo nagagawa? Yun lang, kaibigan kong Sanrio. Medyo kasi tatapatin kita, pasensya ka na kung na-share ko yung mga medyo sumablay. Yung nagkaroon ka lang ng confuse dun sa rally ng INC. May mga binitawan ka na medyo in advance mo. Ayoko na lang banggitin, tapos na kasi yun. Medyo in advance mo, kaya nga may mga video ko na walang nakalagay na mga tag o ano. Kumbaga, ipinakikita ko lang sa'yo na hindi kami ganoon. At sa mga CFD, unang-una, hindi ko po kayo kaaway. Ganito lang kami magkwentuhan ni Sandy. Hindi nyo ba naiisip na yung rallying yun, baka nga yung percent doon galing sa Katoliko? Dapat nga unang-una matuwa kayo sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Wala po kayong napuna ni kalat, no anuman. Naging, kumbaga sabihin na natin hindi ganun perfect, pero naging magandang kasaysayan sa Pilipinas. Yun lang po, doon pa lang kahit may mga puna kahit yung puna nga nagugulat na nga lang kami, kahit umanaw na yung sugo namin, ipinatutungkol pa rin doon. Pero hindi na naman po bago sa amin yun. Mula pa po sa sugo, talagang yun na po talagang kapatid namin yung panunuligsa. Kami naman po aral. Ang bilin nga sa amin hanggat maaari, kawaan namin ang kapwa namin. Kasi naman, bilang ako, hindi naman ako manggagawa. Hindi naman ako ministro. Kung aawain nga namin ng Katoliko, diba?
Para saan? Yun ang utos eh. Dali ng tao sa tamang aral. Diba? Kaya nagtataka nga ako, may mga kuna po ako sa mga ibang kapanalig nyo na gumagawa ng anumang mga imbento. Pasensya na kayo, hindi namin po kasi tinatanggap yun. Yung mga imbento na ayoko kong banggitin dito kasi naman labas na yun. Yun lang po. Maraming salamat po. Wave na po. Okay, wave mo na ba, brother? Medyo Opo. mahaba pa, 10 minutes and 40 seconds. Wave na po para Okay, sige. Thank makapagpahinga you. na. Maraming salamat sa iyo, kapatid na brother Sakalamseng. Ayan. Thank you so much. And dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating second speaker sa ating affirmative side. Okay, so shoutout po tayo dyan mga kapatid. At again, remind ko lang po uli yung ating pong mga, ayan, please po, yung mga nagko-comment po ng hindi maganda, please, nakikiusap po ako ha. So, mas kalmado pa po yung ating mga kapatid na nandito, lalo na yung debater, kesa po dyan sa atin sa comment section. Nakikiusap po ako, comment lang po tayo ng maayos. At sana po gawin natin itong makabuluhan. Okay? Okay, so dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating second speaker. Okay, Sanrio, nakamute ka. Okay, siguro, yan. Saglit lang po. Okay, 10 minutes, Sanrio. Time start now. Sige, tanong. Anong masasabi mo sa mga bakla na hindi kilala pa ang Diyos pero nakapagparetoke na? At yung nakilala nila yung Diyos, retokada sila. May kaligtasan yun o wala? Ang masasabi ko doon, kung successful, maayos. Pero kung hindi successful, wala kasing gabay. Ibig kong sabihin, mas maganda kung nagpagawa sila, Kristiyano na sila para may gabay. Okay, next question tayo. So, mas maganda kapag Kristiyano na sila tsaka sila magpaparetoke para may gabay sila ng Diyos, ganun ba? Hindi. Ang banggit mo kasi, yung nandun na doon sa kaya ko, sana, kung wala kasing masama naman doon, pera nila yun di ba? Hindi naman natin yung pera. Okay, next question tayo. Okay, next question. So, okay lang ba sa Diyos, sa stand mo, parang okay lang ba sa Diyos na dapat nagparetoke na lang sila na Kristiyano na sila? Para may gabay? Sagot. Ano pa? Pakiulit. Na ang isang baklang nagparetoke na, dapat Kristiyano na para nagabayan sila? Yun ba yung point mo? Pwede. Di ba pa rin kasi may gabay ka eh? Pwede ka kasing mamatay doon, di ba? Alam mo naman yan. Pwede kang magabayan doon. Okay, so next question. So okay lang sa'yo na yung isang bakla na nagparetoke na Kristiyano na. So hindi siya matatawag na masama sa paningin ng Diyos. Ano bang Kristiyano? Kristiyano Iglesia Katolika o Kristiyanong sa religion namin? Ano bang... O kahit sa'yo, sa ano mo, kinaaaniban mo. Sa amin walang ganun. Kasi aral ibig sabihin sa aral, itinusunod namin yung utos eh. Hindi niya pwedeng gawin yun. Depende sa inyo, kung sinusunod niya, pwedeng hindi. Pwedeng depende kasi pera nila yun eh. Hindi naman pera niya. Doon sa inyo lang sa amin talaga wala. Okay, next question. Teka muna, time pause tayo. Ma'am Angie. Okay. Ma'am Angie, Teka lang. pa-close po ng cam. Okay. Ayan. Ma'am Angie. Okay, sige. Wala namang okay. Sige. Wala pa si brother. Lobat po ako. Sige lang. Ma'am Angie, pa-close po ng cam, napindot siguro. Pa-close po ng cam. Ma'am Angie. Ayan. Yung icon po na camera, paki-click po. Ayan. Nakikita po yung ating legs. Ma'am Angie.
Okay, so, ayan. Medyo may ano tayo. Mama G, pa-close po nung cam. Ayan. Ayan, okay. Thank you, Mama G. Ayan, so, okay, ready na, Sanrio? Okay po. Okay, 7 minutes and 45 seconds left. Anong masasabi mo Teka sa lang. mga baklang hindi kilala ang Diyos na napilitang magparetoke para gamitin yon para makabuhay ng pamilya? Maiintindihan ba sila ng Diyos o hindi? Sagot. Kung ano ba sila, pare? Pwede kasing pare yan eh. O ano, depende sa tao yun. Yung sino, anong kalagayan man. Moderator. Okay, time pause tayo. Yes, ano yung question? Ay, Okay. ano yung objection? Yung mga bakla na nagpalagay na ng boobs, nagpapalit sa baba, na hindi kilala ang Diyos na napilitang gawin yon para buhayin ang kanilang pamilya, maiintindihan ba sila ng Diyos? Yes or no? Categorical. Maiintindihan. Kasi kung hindi ko alam yung pinag-usapan nila ng Diyos eh. Kung ako tatanungin mo, maiintindihan ko sila. Kung ako, yung pag-uusap nila, hindi ko alam yun. Kasi Okay, kung magiging chismoso ako eh. Okay, time pause muna tayo. Time pause lang, saglit lang. Brother Sam, saka lang, pababa po nung paa. Ay, sorry po. Medyo, ayan. Para maging maayos po tayo, ha? Apa. Okay, sige. Thank you. Okay, Sanrio, next question. So kung maiintindihan sila ng Diyos, maiintindihan kaya ako ng Diyos kung bakit ako nagpalagay ng boobs para ipakain sa pamilya ko at ipakain din sa sarili ko, self-provider ako, kaya ako naging prostitute. Maiintindihan kaya ako ng Diyos kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. Maiintindihan ka ng Diyos pag pumasok ka sa Iglesia ni Cristo, pero kung lalabas ka sa Iglesia ni Cristo at babalik ka na naman at yun ang gagawin mo, medyo hindi ka niya maiintindihan. Next question. Okay. Paano mo nasabi na hindi ako maiintindihan ng Diyos? Nag-usap kayo. Hindi. Kung sabi mo kasi magiging Kristiyano ka, eh kami, inakay kita sa loob. Pinangaralan ka na. Kabila ng pangangaral sa'yo, pwede kang mamatay. Yung pera, may lang sa ganitong bagay, hindi ka nakinig. Labas na kami doon. Kayo na ng Diyos ang nag-uusap doon. Okay, next question. Next question tayo. Okay, next question. Paano yung mga tao na hindi naturuan ng banal na kasulatan at nanatiling baklang katulad ko at namuhay sa prostitusyon, maiintindihan kaya sila ng Diyos? Pero buhay pa yan? Buhay pa sila? O buhay pa? Buhay pa. Anong panahon yan? Panahon natin? Oo. Sa panahon natin? Okay, sagot. Diba sa panahon natin, napakarami namang aral. Papasok ka sa inyo, papasok ka sa iglesia. Siyempre, kung ginagabayan nga sila, may pagdududa yun sa puso niya. Ganun lang. Next question. Next question. Paano yung mga katulad kong bakla na hindi maka-Diyos, lumaki sa magulong pamilya na hindi rin maka-Diyos, na nanatili ang pagiging bakla at ibinenta ang laman para i-provide sa kanilang pamilya? Naiintindihan kaya yun ng Diyos? Maiintindihan ng Diyos yun kapag pumasok sa Iglesia ni Cristo. Kasi yan ang number 1 na ituro eh. Sundin mo muna ang Diyos bago ang sarili mo. Baga, di ba? Okay, next question. So kung naiintindihan ng Diyos kapag papasok sa Iglesia ni Cristo, so naiintindihan nyo yung mga baklang may dede at yung mga baklang nagpapalit sa baba na nagiging prostitute para mabuhay ang pamilya. Naiintindihan ng INC yon. Kung nananatili sila sa loob, hindi, kasi pwede na silang maitiwalag eh. Kasi batas eh. Ang batas, alam mo naman, lalaki at babae. Di ba? Okay. Ngayon, nagkasala ka, natural, batas yun. Okay, time pause tayo, time pause. Brother Sanrio, yung DEDE, pwedeng i-convert natin ano natin sa breast. Okay. Okay, so, breast. Yung DED, breast ha. Okay, baka tayo, Okay, so sige, tuloy po tayo. Time resume. Sige, tanong. So, yung may mga breast na bakla o yung mga nagpapalit na
kung papasok ba yan, papasok pa lang sa iglesia mo, maiintindihan nyo, yes or no? Yes, maintindihan. Maiintindihan. Oo. Okay. Sa ni Kristo, wala po kami tinatangi. Okay. Naman yung 1,000,000, makikita mo naman yung kalagayan ng mga tao, mahirap man mayaman. Wala kami tinatangi. Okay, next question. So yung mga bakla na may breast at mga nagpatanggal na hindi pa nakakapasok sa INC, naiintindihan nyo? Yes or no? Ano? Yung Yung mga bakla na may mga breast, 'di ba? Mga retokada na nagparetoke na hindi pa napasok ng INCs, naiintindihan nyo kasi wala pa naman sila sa loob nasa labas pa lang, 'di ba? Akay, nasa proseso pa sila ng pag-uusap, pag-aakay. Ganito yan, halimbawa ikaw, halimbawa ako, ministro. Nailatag ko na sa yung aral ng Iglesia ni Cristo. Pag sumampalataya ka, hindi kita sasabihin mo, umanib ka na. Diyan yung pagsamba ng ganyan doktrina. Ikaw ang gagawa ng ano mo. Hindi naman next question tayo. Okay, next question. So yung mga bakla na may breast at nagparetoke na hindi nyo pa nadodoktrinahan, naiintindihan nyo sila bakit sila ganon? Kasi may pag-uusap Okay. Hindi naman pwedeng, halika, punta ka doon, may doktrina. May pag-uusap. Okay. Papakilala ka. Bakit nakalagay sa birth certificate mo, lalaki, tapos ganun. Inuusisa lahat. Oo. Okay. Okay, sige. Next question. Kung naiintindihan nyo pala yung mga bakla na may breast at nagparetoke na hindi pa pumapasok sa inyong iglesia, bakit di mo ko naiintindihan? Wala pa naman ako sa loob ng iglesia nyo. Shario, nakita na ba tayo ng personal? Subukan mo kaya. Wala pa tayo sa... Ang pag-aakay, personal. Hindi pwedeng Sanrio, may doktrina dito sa Quezon City and then layo ng bahay mo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan personal. Personal ka nang makausap, hatid ka namin sa mga ministro. Okay. Para magabayan. Lagi kami may gabay. Next question. Next question. Yung itsura ko ba sa pagiging bakla ko sa camera ay iba ang itsura ko sa pagiging bakla ko sa personal? Para hindi mo kami intindihan. Pag sinagot ko kasi yan, magiging sinungaling. Alam bakit? Maraming mata. Ibubulong ko na lang sa'yo mamaya. Respeto yun. Marami tayong mata. Okay, next. Yan, sunod na tanong. So naiintindihan mo na ba yung stand ko bilang isang baklang mangangaral? Oo, naiintindihan kita. Matagal kitang, kaya nga nakiusap ako na kung maaari, yung mga audio na wala namang, may mga pangit kang salita. Hindi ko kinuha yung kasi hindi yun yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dito, nagtataka lang ako, medyo confused ka. Ikaw na nagsabi, may pagdududa ka sa mga aral, confused. Okay, sunod na tanong. Wave ko na, Atinad. Okay. So, 1 minute and 8 seconds na lang. Okay. Ayan. So, wini-wave na po ng ating cross-examiner yung kanyang oras na 1 minute and 7 seconds. Okay. So, dako na po tayo para sa ating rebuttal stand ng ating second speaker. Okay. Ready na, Sanrio? 15 minutes. Yes, always ready po, Atinad. Okay. Sige. 15 minutes. Time start now. Pag-uusapan natin ngayon mga kapanalig at mga hindi ko kapanalig, ang stand patungkol naman sa pag-uusisa sa kasalanan ng isang tao. Sa relihiyong Kristyanismo, lalong-lalo na sa ilalim ng simbahang Katolika, ang tanong na ito ay may kaugnayan sa konsepto ng pagiging makasalanan at kung ano ang kanilang naging papel bilang mangangaral ng isang simbahan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa banal na kasulatan, sinasabi dito na ang lahat ng tao ay may kasalanan. Sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So sabi dito, ang lahat ng tao ay nagkasala. So ibig sabihin, babae, lalaki, tomboy at bakla. Ang mga lalaki nagkakasala pero nangangaral. Ang mga babae nagkakasala, may mangangaral. Ganon din kaming mga bakla at ako, may kasalanan, ako'y makasalanan, pero may karapatan din akong mangaral. Kung ano ang estado ng pagiging isang tunay na lalaki na nagkakasala, ganon din ang estado ko bilang isang bakla na nagkakasala.
Pero hindi ibig sabihin noon, dahil ako'y bakla at ikaw ay tunay na lalaki, ay magkaiba na tayo. Hindi. Dahil ang tinitignan ng Diyos sa bawat tao, hindi yung itsura, kundi yung kasalanang nagagawa ng kanyang nilalang. Dito tayo sa 1 John 1 verse 9. Subalit kung ipinahayag sa atin sa subalit kung ipinahayag subalit kung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga tao, ang ating mga kasalanan, maaasahan nating lahat ng tao, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Ang sabi rito, kung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos. Pag sinabing natin lahat ng tao, pag ang tomboy nagsisi, kahit ano pa siya, patatawarin siya ng Diyos. Pag ang bakla nagsisi, kahit ano pa yan, patatawarin niya ng Diyos. Mapastraight na lalaki at mapastraight na babae. Bakit? Dahil ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panlabas ng anyo. Tinitignan ng Panginoon yung bigat ng kasalanang ginagawa natin habang tayo ay nabubuhay. Hindi naman darating si Kristo rito para hukuman kung anong itsura mo eh. Kung ang damit mo ba ay branded, kung maiksi ba ang short mo, hindi. Ang huhukuman ng Diyos pagdating dito, ano ba ang mga nagawa mong kasalanan sa Diyos nabubuhay ka? Ano ba yung mga kautosang hindi mo sinunod nung nabubuhay ka? Ilang beses ka bang lumabag sa kautusan bilang isang straight na lalaki o straight man na babae o ako na bakla? Ilang beses ba kayong lumabag sa kautusan? Dahil ang sinisilip ng Diyos sa ating mga tao, kasalanan. At ang kasalanan, yan ay malalaman sa pamamagitan ng puso. Hindi yan sa itsura. Ang Diyos ay humahatol sa nararamdaman at sa puso ng isang tao. Ikalawang Korinto 12 verse 9 to 10. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. May sinabi ba rito para sa lalaki lang? Wala. May sinabi ba rito para sa babae lang? Wala. Pero para saan to? Sa lahat ng tao. Mapabakla at mapatomboy, lalaki man o babae, basta't ikaw ay tao, sabi sa ikalawang Korinto 12 verse 9 to 10, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Babae ka man, lalaki ka, bakla ka o tomboy ka, sapat ang pangangailangan mong ibibigay ko sa iyo na ako ang Diyos mo. Naman sa iyo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Mas lalong nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos kapag nasa kahinaan ka. Bakit? Kasi dun mo nararamdaman yung pagtulong at paggabay niya sa iyo na pigilin mo yung mga bagay na kahinaan mo. Kaya kung mas mahina ka, mas lalong lumalapit ang Diyos sa iyo. Kaya sa akin, kung nakikita mo sa itsura ko, from 2019 up to now, malaki ang naging transformation ko. Bakit? Dahil kung saan ka mahina, ang Diyos hindi ka bibitawan. Hindi nga lang biglaan ang pagbabago, pero dadahan-dahanin ka niya hanggang sa masunod mo na ng lubusan yung kalooban na gusto niyang gawin mo para sa Kanya. Sabi, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki. Sabi rito ha, sino nagsasalita rito? Si Pablo. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Si Pablo na nagsabi nito, ipinagmamalaki ko ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Kung ano ang kapintasan mo, sabihin mo. Kung ano ang kahinaan mo, sabihin mo. Kung ano ang tunay na kulay mo, ihayag mo. Bakit? Dahil isa yan sa pamamaraan ng pagsasabi ng tapat, hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. At dahil naririnig niya yan, sa mga panahon na nandiyan ka't nangihina, siya ang tutulong sa'yo para mabago yon. Like what I've said, hindi nga lang yon diretsyo. Dahan-dahan. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y mahina. Sabi ni Pablo ha, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas.
Bakit ba ganito naging statement ni San Pablo? Dahil dati siyang mamamatay Kristiyano. Siya ay nakaranas ng kahinaan, ng pangungutya, nakaranas siya ng pagpapahirap ng mga kapanalig niya, inusig siya, pero siya ay nagtiis. Now, which is ganun din naman yung pinagdadaanan ko, walang pinagkaiba kay Pablo. Nakaranas din naman ako ng pagkukutya. Nakakaranas ako ng matinding kahinaan. Pinahihirapan ako ng mga tao sa paligid ko. Inuusig ako ng mga kapanalig ko, hindi lang ng kapwa kapanalig ko, pati ng mga protestante. At dahil sa pagtitiis ko, ang mga kahinaan kong to, ito ang nagiging dahilan kung bakit ako malakas ngayon. Ang mga kahinaan ko ang naging dahilan kung bakit ako nagiging matatag ngayon. At sabi pa dito, sinasabi ni Apostol Pablo na ang kanyang kahinaan ay nagbibigay daan sa kanyang pagiging matatag sa pananampalataya at sa kanyang pagtuturo sa salita ng Diyos. The more na nangihina ka, the more na palalakasin ka. The more na inaamin mo ang kahinaan mo, the more na palalakasin ang kahinaan mo. Hindi masama na tanggapin pagdating sa kung anumang personalidad meron tayo, talo tayo. Pero hindi nangangahulugan na hindi yun magbabago. Hintayin mo lang ang proseso ng Diyos sa'yo kung paano kanya imomold, kung paano kanya babaguhin. Kaya hindi ako basta-basta nang huhusga sa mga nakikita ko sa mga paligid ko kasi alam kong may tamang panahon para sa kanila na isang araw gigising ako, magbabago at magbabago din sila. Dito sa unang Timoteo 1 verse 15 to 16, totoo ang pahayag na ito. Dapat paniwalaan ng lahat ng tao, girl, boy, bakla, tomboy. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Kung titignan natin ang konteksto, sabi ni San Pablo, ako pinakamasama sa kanila. At si Kristo ay paparito upang iligtas ang makasalanan. Kasama ako doon. Bilang isang tao, ako ay makasalanan. Bilang isang tao, kahit bakla ako ay makasalanan at dahil tao ako, ililigtas ako ni Kristo. Pero kung babasahin niyo ang konteksto, ang sabi ni San Pablo, ako ang pinakamasama sa kanila. During that time ba, sa panahon ni San Pablo, wala bang bakla? Meron. Pero claim ni San Pablo, ako ang pinakamasama sa kanila. Bakit? Dahil mamamatay tao si San Pablo. Ang sabi pa rito, sa 1 Timoteo 1 verse 16, ngunit ako pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni San Pablo, siya ang pinakamasama na nabubuhay sa panahon nila, pero siya'y kinahabagan ng Panginoon. Bakit? Para siya ang maging living witness at maging living testimony sa mga katulad niyang nasasangkot sa ganong klaseng kasalanan na kung kaya kong magbago, kaya mo din. At bilang isang bakla, gusto kong maging advokasya sa mga katulad ko na kahit bakla ka, pwede kang magbago. Hindi mo man magbago ang boses mo, ang pagkilos mo, o yung paano ka manamit, pero pwede mong baguhin ang pag-uugali mo kung paano mo tatalikuran ang mga kahinaan mo bilang isang bakla. Sinasabi rito, sa binasa ko sa iyo, ni Pablo, na siya mismo ay isang una sa mga pinakamasamang tao dahil isa siyang berdugo. Ngunit sa kabutihang loob ng Panginoon, siya ay naging isang halimbawa ng pagpapatawad at paglilinis. At yun din ang gusto ko sa mukha ng mga kabaklaan na ako ay maging mukha ng pagpapatawad at paglilinis. Kaya sa mga Kristiyano, ang makasalanan ay may karapatan na magturo ng salita ng Diyos basta't sila ay may pananampalataya, dedikasyon, kakayahan na magbahagi ng mga aral ng Diyos. Ilang minutes pa, Tinad? Carry pa? Okay. Dito tayo ngayon sa paghatol sa kapwa. Mateo 7:1-5. Huwag kayong humatol nang di kayo hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Ang sabi rito, huwag kayong humatol nang hindi kayo hatulan. Sino huwag nyo nga hatulan? Ang kapwa-tao ninyo. Bakit? Huwag nyo nga hatulan ang kapwa-tao ninyo. Bakit? Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa kapwa-tao nyo. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit nyo sa kapwa-tao nyo. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong mga mata. Paano mong masasabi sa iyong kapatid,
halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, sabi ng Panginoon, alisin mo muna ang troso na nasa iyong mata at sa gayoy makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Anuman ang kahinaan ng ating kapwa-tao, wala tayong karapatang humatol dahil hindi natin alam ang kanilang sitwasyon. Ang sabi dito sa Lucas 6 verse sa Mateo 7 verse 1 to 5, huwag kang humatol ng kapwa-tao mo. Kahit hindi pa siya pasok sa pamantayan mo, whether bakla, tomboy, pilay, bulag, bobo, tanga, wag mong hahatulan. Bakit? Dahil wala ka sa posisyon. Dahil ang sabi dito, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol nyo sa iba. Kaya yung nagsasabi sa akin na wala akong karapatang mangaral dahil isa akong bakla, hindi naman ako ang hahatol sa inyo, ang Panginoon na pinaglilingkuran ko. Ang sabi dito sa Lucas 6 verse 37 to 42, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin nyo ang inyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba o sa kapwa ninyo ay siya rin gagamiting panukat mismo sa sarili ninyo. Ang mga talatang aking binanggit sa iyo na ang Diyos ay hindi gusto na tayo ay maghukom at maging mapanghusga sa kapwa-tao. Lalo na kung hindi natin napapansin ang ating sariling baho, dumi at kasalanan. Sa halip, dapat tayong magpakita ng pagmamahal, pag-unawa at pagpapatawad sa ating kapwa tulad ng pagpapatawad na ibinigay ng Diyos hindi lang sa iyo, hindi lang sa atin, kundi sa ating lahat. Ngayon, may kaligtasan ba ang isang bakla? Sa ilalim ng Kristyanismong relihiyon, ang Diyos ay gustong maligtas ang lahat ng tao. Kasama rito ang mga bakla at mga tomboy. Ang Biblia ay nagpapakita ng pagmamahal at pagtanggap ng Diyos sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga straight na babae at sa straight na lalaki. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa mga tao, hindi lang para sa straight na lalaki, hindi lang para sa straight na babae, kundi kasama rito ang bakla at tomboy dahil sila ay tao din. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino ba ang nasa sanlibutan? Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, which is si Kristo, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi mabuhay ng walang hanggan. Mga nabubuhay dito sa sanlibutan, tao. Sino yung tao na yon? Straight na lalaki lang ba at straight na babae? Hindi. Kasama ang bakla at tomboy rito. Kasama kami sa pinagbuwisan ni Kristo ng buhay na umaasa si Kristo na ang mga kagaya namin ay tumuwid ng landas at magbago din. Kaya ang bakla ay may kaligtasan din. Roma 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Sabi rito, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Lahat po ng makasalanan dito, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ni Kristo. At ang mga makasalanang taong ito ay hindi lang. Okay, so ayan, maraming salamat sa iyo, kapatid na Sanrio. Ayan, para sa iyong rebuttal stand. At ayan, again mga kapatid, ayoko po talagang bago tayo magsimula, mga kapatid ko po dyan sa comment section, please po, ayan, malapit na po tayong matapos at maging responsable po tayo sa lahat ng mga ating kino-comment. Okay po? Ayoko po sanang mag-mute or i-report yung mga comment. Again, next time po. At kahit po yung mga natitirang oras natin sa discussion na to, please nakikiusap po ako sa inyong mga hindi po magandang comment. Catholic or non-Catholic or INC, please po nakikiusap ako, okay?
Okay, ayoko po kayong i-block sana, ha? So, again, nakikiusap po ako. Okay, so dako na po tayo para sa ating cross-exam ng ating affirmative or sa ating first speaker na si Brother Sakalam. Okay, ready na, brother? 10 minutes. Okay, time start now. Tanong. Ang tanong ko sa inyo, kapag nagkakasala ba, halimbawa, ang isang CFD, meron bang pagtitiwalag sa inyo? Oo, may pagtitiwalag sa amin kahit pare. Kapag ang pare na guilty sa husgado na nanggahasa, tatanggalin siya sa Okay, simbahan. huwag mo nang Tiwalag basabihin, yun. huwag mo nang sa aming kasa. Hindi, Huwag pero na, kasi reality lang tayo. next Yes, tanong ko, meron. dahil binanggit mo kanina yung tungkol kay Kristo, yung nagligtas siya, yung parang yung dugo niya nabuhos para sa kasalanan ng tao, di ba? Tama ba na sabihin mo na yung may na word ka na tama ba na pagka nagkasala yung tomboy at yung malambot, ganon, iisa lang din, parang tao lang din sila? Tama ba sabihin yun, sabi mo kanina? Kasi wala ka Oo naman, kasi di ba, sa mga kasalanan na tomboy at lalaki. Sige, Kasi lagi sagot. mo idinidik kasi nagkasala, nandun lagi yung lalaki at babae. Okay, sige, sagot. naman kasi ang pagiging tao ng bakla, iba na, hindi naman siya iba sa pagiging tao ng tunay na lalaki. Kasi sinilang ang bakla na tunay na lalaki na bilang sanggol. So ang pagiging bakla, ang kasalanan, ang pagiging tao ko, hindi naman iba sa pagiging tao ng street na lalaki. Ganon din ang tomboy. Ang pagiging tao ng tomboy, hindi rin naman iba sa pagiging tao ng straight na babae. Kasi kami, kahit bakla ka, tomboy ka, ipinanganak ka pa ring lalaki. May Okay, lawit ka. next question. Pero darating ang panahon, syempre, naalam mo naman yung balita ni Trump, di ba? Nagbigay siya ng ultimatum na balita na tungkol dun sa kanilang mga batas, babae lang at lalaki. Ito tanong, payag ka ba dito sa bansa natin mangyari yun? Dahil dumami ang mga malalambot at tomboy? Payag ka ba? May posibilidad nga, pwede. Payag ka ba? Okay, sagot. Ako lang, oo naman. Kasi papabor din yun para sa kalusugan, mababawasan ng AIDS. Pangalawa, magiging maayos din kung paano mamumuhay ang isang bakla. Hindi ko naman sinasabing mali para sa iba ha, kasi ayoko maka-offend na katulad ko. Hindi ko sinasabing mali yung gusto nilang pamumuhay kung dun sila masaya. Pero para sa akin, papayag ako dun sa ganun kasi ako kaya ko naman mamuhay ng celibate, ng walang asawa. So hindi ko lang alam doon sa mga may asawa na katulad ko, baka may makakasagasa. Okay, Pero para sa akin, next ano lang. question. Next question. Next, ang question ko, patungkol pa rin to sa'yo. Bali, nagsabi ka tungkol doon sa pagkabata. Halimbawa, ito halimbawa lang. May anak ako. Yung pangarap ko sa anak ko, maging ganito, maging ganon. Tapos, ipapangaral ko sa'yo. Tapos nalaman mo na, paano mo masasabi sa bata yung dapat sabihin na aral ng Diyos para sa kanya? Nakita natin malambot siya. Hindi ko sinasabi sa iyo, anak ko, na ganun. Napansin mo lang, sabi kayo mag-uusap nun. Paano mo ipaliliwanag sa kanya na ganyan din yung kalagayan mo sa kalagayan ng bata? Paano mo gagawin? Sige, sagot. Simple lang. Mahal ka ng Diyos kahit bakla ka, huwag kang manlalaki. Mahal ka ng Diyos kahit bakla ka. Kung siya ay talagang bata pa dahil hindi siya nakakapagpalagay ng breast, huwag mong gagawin yan. Ayaw ng Diyos yan. Kung ano ang binigay sa'yo ng Diyos, tanggapin mo. Kung ganyan ang kilos mo, mahal ka ng Diyos. Basta't alam mo ang boundaries mo. Lalaki ka pa din. Kaya kung hindi mo kaya mag-asawa ng babae, Okay, next mabuhay ka question. ng Next question. Talagang stand nyo talaga, hahayaan nyo lang siya ng ganong making sa ganong kalagayan. Talaga yon. Yun na talaga yon. Hindi mo siya babawalan na baka may pangarap ka pa, iba pang ganon, wala ka bang ganong payo sa bata? Kasi marami lang ikinig na dahil say to say ka na nangangaral ka. Mamaya, pag gising mo, napanood ka, magtanong sila sa'yo, paano ako? Gusto kong maging, pa rin yung pangarap ko mag-asawa, pero bakla ako. Paano mo ipapaliwanag sa kanila yun? Okay, sige, sagot. Ngayon, kung bakla ka at gusto niya pa rin mag-asawa, let's say for the silahis, mag-asawa siya pero babae. Pero halimbawa, sinabihan ko siya na wag mong gagawin yan, wag ka mag-aasawa ng kapwa mo lalaki, pero yun pa rin yung gusto niya, labas na ako doon. Bakit? Kasi hindi ako may hawak ng manibela ng buhay niya.
ang role ko lang is magbigay ng advice. Kung ayaw niyang tanggapin, buhay niya kasi yun eh. Wala akong karapatan na kontrolin yung binigay na buhay ng Diyos sa ibang tao. Nasa Okay. kanya yun kung paano Next niya question. patatakbuhin yung buhay. Next question tayo. Payag ka ba na yung ginawa ni Trump at mangyari sa atin dito sa Pilipinas, payag ka ba? One day Na na anong ginawa? papayag ka ba yung ganun din yung patakaran na ginawa ni Trump dito sa Pilipinas pag dumami yung mga ganyan dito ng katulad ng malalambot, papayag ka ba? A-agree ka ba doon kung sakali, halimbawa, i-declare din ng presidente na ang batas ay ang batas din ng lalaki at babae. Ikaw, anong magiging reaction mo doon sa ganung papayag ka ba? Nakadepende. Kasi sa akin, pagdating kasi sa usaping gobyerno na kasi yan eh, labas na ang simbahan. Nakadepende sa akin sa pulso ng mamamayan. Kasi kung ipapatupad yan dito, pero sabi natin 80% ng population sa Pilipinas ay magdi-disagree, pwede kasing magkasakitan yung mga tao, pwedeng magkaroon ng rally, pwedeng magkaroon ng gerahan. Pero kung pabor din naman yung masa, bakit hindi? Papabor ako. Pero sa personal ko, papayag ako kung ang lalaki para sa babae lang. Bakit naman hindi? Kasi yun naman talaga yun dapat. Pero kung sa pulso ng mamamayan, ayaw nila, doon ako sa mamamayan. Sa sarili mo, minsan naisip mo ba na nangarap ka rin bang mag-asawa? May mapangasawa? May pangarap ka rin ba na na magbabago ka one day pagising mo? Lalaki ka pala. Tapos yung pangarap ng magulang mo. Siyempre wala namang magulang na nangarap sa anak niya, di ba? Pinanganak kayong lalaki, di ba? One day, naisip mo rin ba yun? Na mangyari yung pangarap ng mga magulang mo? Kahit kailan hindi ko naisip at sumagi sa isip ko na makakapag-asawa ako ng babae, na magkakaroon ako ng anak sa isang babae kasi hindi ko talaga siya gusto. Pero naisip ko na one day, magiging mukha akong lalaki at papasok ako sa religious order at magsiserve ako sa simbahan ng mag-isa. Yun yung naiisip ko. Pero mamuhay ng may pamilya, hindi ko siya iniisip. Pero kung sakaling magpasok ako sa religious order ng mag-isa, yun ang iniisip ko. Pangarap ko rin magmukha nila. Next question. Wave na po ako. Okay na po. Okay, wave ka na. Okay, so meron pa tayong 2 minutes and 46 seconds. Okay, so wave na po nung ating cross-examiner yung kanyang natitirang oras. Okay, so shoutout po tayo dyan. Di ko na kayo maisa-isa. At medyo po yung ating, ayan, basta po lahat ng ating mga nasa live viewers sa atin sa comment section. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Shoutout sa inyo dyan. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Lahat po kayo dyan. Ayan. So, maraming salamat muli, brothers sa Kalamseng. Ayan. So, ayan. Dako na po tayo ngayon para sa ating final conclusion. So, 5 minuto na lamang po ito Okay, so no objection po tayo dito. At syempre, unahin natin dito yung ating second speaker, Brother Sanrio. Okay, ready na? 5 minutes? Okay, so time is start now. Sige po. Lagi nating tatandaan, ang inuutos sa atin ng Diyos, huwag kang humatol para di ka hatulan. At bago ka magtanggal ng troso sa mata ng iba, tignan mo muna yung troso sa sarili mong mga mata. Huwag kang maging mapanghusga sa nakikita ng mata mo dahil sa ganito siya. Ako bilang si Sanrio, kung ano man ang nakikita ko sa paligid ko, alam niya ng mga kaibigan ko, may mga lasengga pa nga, minsan kami-kami pa nagiinuman, hindi ko sila hinuhusgahan. Kasi kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. Bilang isang Katoliko, ang lagi kong hinuhusgahan dito yung aral. Pagdating talaga sa aral, maglalaban tayo. Pero pagdating sa, kung labas ang aral, alam niya ng mga tao sa paligid ko, nag-iibang tao ako. Nagiging normal akong na si Sanrio. Ako, bilang isang Katoliko, never akong nag-judge physically sa mga taong nakakasama ko. Never akong nag-judge sa mga naging pagkakamali sa buhay ng mga kasama ko. Pero hindi ako kahit kailan, kahit na nagkakamali sila, hindi ako kahit kailan hindi naging hands-on sa kanila. Lagi ko silang ginagabayan din, kahit yung mas matanda sa akin o mas bata. Lagi ko silang ginagabayan. Okay. Sige po. Napit lang. Okay.
Okay, time post. Okay, lagi ko silang ginagabayan pa rin sa aral, mas matanda man sa akin o hindi. Basta tatandaan natin, bilang tayo ay mga Kristiyano, Protestante man o Katoliko, no, wag tayong manghuhusga ng kapwa natin. Kahit hindi pasok sa standards natin, dun lang tayo sa aral. Dahil kung anong panukat ang ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang panukat na gagamitin sa'yo. Maraming salamat, Tati Nad. Yun lang po. Okay, so wave mo na ba yung oras mo? May 3 minutes pa. Wave na? Ay, sorry, naka-mute pala ako. Sanrio, wave mo na ba yung oras mo? May 3 minutes ka pa. Papawave ko na po. Okay, ayan, thank you. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Sanrio, para sa iyong final conclusion. Ayan. So, dako naman po tayo sa ating kapatid na si Brother Sakalam Zeng. Ayan, para sa kanyang final conclusion. Okay, Brothers Sakalam, 5 minutes. Okay, time start now. Sige po. Sa final conclusion ko, konti lang sasabihin ko. Pero nangako kanina, kailangan maipalabas ko yung medyo, ano siya, yung, ito hindi natin dapat susgahan, pakinggan nyo na lang po, yung itong salita niya tungkol sa, kasi kailangan maklaro natin to eh. Kumbaga, hindi dapat tutularan, pero pakinggan muna po natin. Ito po yung kanyang pahayag eh. Lahat ng gagawin nating mabuti dapat nasa state of grace ka eh. So kahit maging mabuti ka dyan, pag wala ka sa state of grace, hindi yan counted sa langit. Ang maka-counted lang dyan, yung mga gumagawa ng mabuti na nasa state of grace. So meaning to say, lahat ng mga nailaban kong debate, mga naipanalo nating debate, hindi yan kinikilala ng Diyos. Hindi ako kilala ng Diyos. Sa madaling salita, hindi niya ako kilala. Hindi ako kilala ng sangkalangitan. Ang kinikilala lang ng sangkalangitan yung mga taong nasa state of grace. Kaya ako, yung nagsasabi sa akin, Sanrio, banal ka ba? Hindi. Actually, sa impyerno nga ako mapupunta. Sa impyerno talaga ako mapupunta. Pag ako namatay ngayon, impyerno ako. Diretso ako doon. Kaya ako, ang ginagawa ko na lang, total, doon na naman ako mapupunta, di ba? Sa impyerno na rin naman ako mapupunta. At least, meron naman ako kahit pa paanong nagawang mabuti para sa Diyos. Yun lang, wala na akong komento. Pero kung dumating po sa ganyong sitwasyon ng buhay nyo, willing po kayong magtanong sa amin, sa mga ministro, sa mga kapatid namin. Pwede rin ho kayo magtanong sa anumang religion. Sa amin, pag ganyan dumarating yung ganyang sitwasyon ng buhay mo, inaaral po kami na manalangin lang kami. At hindi natin, wala tayong karapatan sa kanya kasi sarili niyan. Pero ang akin lang sa'yo, payo ko sa'yo, kung lilipat ka sa ibang religion, maaari bang itry mo sa Iglesia ni Cristo. Wala namang mawawala sa iyo at sa akin eh. Dahil sa nakita ko naman ang pursigi mo sa Iglesia Katolika, kayo din, inibitahan namin kayo mga CFD. Hindi nyo po kami kalaban. Lagi namin sinasabi po sa inyo, sino po kami? Tao lang din naman po kami. Kapag inaakay namin, huwag po kayong nagagalit sa amin. Ang totoo niyan buong bukas lang isipan nyo, ang mindset lang kayo. Mahal na mahal po namin. Ako, aminin ko, marami sa mga kapatid ng tatay ko, hindi iglesia. Pero sabi nga nila, pag yung kapamilya mo at talagang napakahirap kayo, narito na kayo. Hindi po kayo magtanong sa mga ministro. Ang kapilya naman ng Iglesia ni Cristo, kalat na rin po eh. Hindi po yung pag pumasok ka, walang tanong, basta pakikitaan po kayo ng kung ano po yung asal nyo, ganun din po yun. At sana po, sa huli, sasabihin ko lang, ito pong mensahe ng Biblia tungkol sa ating lahat. Nakasulat po ito sa Mateo 24:22, MBBP. Ganito po ang nakasulat. Pinaikli na ng Diyos ang panahon. Ulitin ko. Pinaikli na ng Diyos ang panahon sapagkat ang sanlibutan ngayon ay punong-puno ng kasamaan. Kaya ito po ang iniwan ko po sa inyo. Lagi ko po sinasabi sa inyo, tayong lahat dapat pong maligtas. Maraming salamat po, lalo na po sa ating moderator, kay
kay kaibigan kong Sanrio at sa lahat po na ikinig. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Salamat po. Okay, so meron pang 1 minute. Wave na ba, Okay na. brother? Okay. Sige. Maraming salamat po sa ating dalawang kapatid na ito na talaga namang nagbigay sa atin ng isang payapa at maayos na usapan. Ayan, so I hope after po nitong debate discussion po na ito or discussion po na ito ay tayo po ay maging maayos at iwasan na po natin yung mga siguro bardagulan po sa FB, friends pa rin kayo, ayan. Pero natutuwa po ako talagang maayos yung ating takbo ng ating pag-uusap. At ganun din, bagamat po dun sa ating comment section ay medyo mainit po yung ating mga comment. I hope sana po next time ay maging responsable po tayo sa mga kino-comment po natin. Ayan. So, yan lamang naman po lagi kong pinapakiusap. At syempre, lalo na po yung ating mga debaters. Pero, congratulations sa ating dalawang kapatid na ito. At sana magbukas sa atin mga isipan, pagnilayan natin, at maging pag-aaral natin sa hapon na ito, yung kanilang mga narinig, ay hindi ko alam, parang merong sa akin ba yun? Umuulan po eh. Umulan. Okay, sige. Okay. So, ayan. So, sana po pagnilayan natin ang lahat ng ating mga narinig sa ating dalawang kapatid na ito at magbigay po ng aral sa atin kung ano man yung mga mapupulot natin na aral. Pulutin po natin yung mabuti at iwasan po natin yung hindi maganda. Ayan, upang magkaroon tayo ng isang buhay na payapa at maayos sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, thank you so much at bigay po tayo pasalamat na lamang po ito. Wala na po tayo ilalatag na kung ano man. Pure pasalamat Salamat po. lamang po para sa lahat ng or kung meron pa kayong mga ibang discussion or friendly dialogue sa ibang platform, pwede po yun. Okay, so basta pasalamat na lang po tayo at 1 minute lamang po para po tayo ay makapagtapos. Okay, so medyo mahirap po yung aking lalamunan. Okay, siguro unahin po natin si Brother Sanrio. So, nauna kanina si Brother Sakalam. Okay, pasalamat kapatid sa mga gusto mong pasalamatan. Okay po, una sa lahat, maraming salamat sa mga nanood at nakinig sa debating ito. Ito ang unang pagkakataon na naka-encounter ako ng debater na hinangaan ng ibang mga Katoliko. Actually, salamat po sa paganga nyo kay Sakalamseng. Partida yan, hindi pa aral yan. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo, hindi pasihan yung galing sa pagsasalita. Basta't nararamdaman yung pagpapakumbaba. At maraming salamat Ate Nadram sa pagpapaundak. Hindi magiging posible ang bagay na to kung hindi dahil sa'yo. At lalong-lalong sa iyo sa Kalamseng, na maraming nagmahal sa iyo ngayon, natuwa lahat sa iyo ng mga tao dyan sa comment section. At dahil dyan sa Kalamseng, I love you! Thank you. Thank you, Atina. Thank you. Maraming salamat. Ayan, di ba? Peaceful tayo. Okay. Brother Sakalam, yes, final words. Sino yung mga gusto mong pasalamatan? Unang-una po, pinapasalamatan ko po ang Diyos natin dahil niloob niya po na maging maayos po yung ating ginawa pong diskusyon. Salamat din po sa mga nakinig. Maraming salamat po sa mga kapatid naming sumuporta. At papayuhan ko na rin po yung mga kapatid naming medyo may mga pilya. Sana po ito pong sa susunod maging aral na po sa atin itong lahat. At sana po lagi natin sinasabi sa atin ng mamamahala, maging mahinahon tayo. Kung sa personal, ay dapat lalo tayong maging angkop sa ating mga katuruan. Hanggang doon lang po. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat. Salamat po. Lalo na po sa mga naikinig ngayon. At ingat po kayong lahat. Sanrio, salamat. Thank you. Okay, ayan. Thank you. Maraming salamat again. Congratulations po sa ating dalawang napakagaling na
kapatid na ito. Talagang binigyan po tayo ng isang payapa at maayos na usapan. Ayan. I hope sana po laging ganito. Kung bardagulan man tayo doon sa Facebook at sa ganitong pag-uusap ay gawin nating maayos at matiwasay. Amen. Okay, so thank you at sa lahat po ng mga pumasok dito sa atin sa room. Maraming salamat po at ganun din sa ating mga, lalo na po yung mga nag-share nung ating live. Ang dami po nating sharer. Thank you so much po at isang magandang hapon sa ating lahat. Ayan. God bless po sa ating lahat, lalo na sa ating dalawang debater. God bless, Brother Sanrio and Brother Sakalamseng. Madam, Thank you so thank you po. much. Bawi ako sa birthday mo. Ay! Okay lang po yun, okay lang. Salamat po. Yung payapa at maayos na usapan, isang napakagandang regalo na po yun. Thank Thank you you po. again and magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po. Thank you po. Okay. Sige po. Sinati kita marinig, wala akong marinig sa inyo. Ang lakas ng ulan, mamaya na lang ulit. Sige, Paalam sige. na. Yes.